sa mga kaibigan from the industry, friends, and of course, relatives and family, thank you for the grace, the love, and the happiness that you've given to my mom, to our mom. Katulad ng lagi namin pinag-uusapan at lagi mo sa akin pinag-text. Ako si Ice, si Wanchi. And I know, hindi ko mapapantayan yung pagmamahal na binigay ko sa kanila. But I will try my best. Kasi alam ko na sa lahat-lahat, yun ang pinakamapapasaya sa'yo. We love you and you are always in our hearts. So I know that you're always going to be around to guide us. Love you. Salamat, love. Ito po, nais ko pong tawagin. Masasabi kong nagbibigay ng pagmamahal at lakas sa akin. Siya po, kagaya sabi ni Liza, sobrang aming kabaliktaran dahil he's very quiet, but he's always there. Hindi matatawaran yung pagmamahal, yung pagsuporta at pagkalaga niya kay Mami, kay Daddy, sa akin. So, masasabi ko, siya yung katuwang ko talaga pagdating sa pamilya. Tapos natin ang aking kapatid, Wanchi. Siguro masasabi ko lang is yung mami ko is yun yung perfect name niya is Karin, is caring. Kasi nakita natin sa lahat yun, na-experience nyo yung care ni Karin. Kasi nakita niyo na wala siyang tinatrato. Wala siyang pakisod yung title, wala siyang pakisa. She will give love to you equal 100% talaga. Nakita naman, I've interacted with every other people here, nakita naman na yung love niya na binigay sa iyo is fully 100%. Yun yung parang number one niya, superpower niya. Kasi she will give everything, support side niyo lahat. Kahit yun yung pinaka-main mission niya in life. Lagi niya binabanggit, ang katungkulan is to provide, to care for people. Hopefully, we give it back to others. Kasi yun ang pinaka-gusto niya. Treat people with every respect. And yun na. Thank you. Bago pong lahat, nais ko pong magpasalamat muna sa inyo po ibang klase yung pagmamahal na binigay niyo kay Mama. Really made her feel na parang she's achieved her goal in life. Kagaya sinabi ng utol ko, yun eh. Parang wired siya talaga to love and care for people. No matter who you are, no matter where you're from, she will make you feel that she's present. So yeah.
Okay. Alright. Sige. Honestly, hindi ako nagsulat ng anything because siguro sabi ko natang pa rin kami for the past few days. Mama made sure that she was healthy. Dahil not because of anything, but because she felt like she wanted to be here because she felt like she needed to have more people. Mama is overly generous to a fault. Na minsan, kahit it's beyond her capacity, ibibigay pa rin at ibibigay niya. I love her for it. Sometimes I'm frustrated with it because hindi siya namimili. So there's always people who end up taking advantage of that, which pissed me off. But that's who she is. But it can't stop her from doing the thing that she loves the most. Siguro kasi, gaya ng sinabi ni Tito Boy, wala pagkabata niya, tingin sa kanya. Hindi lang atin, pero parang nakabata na siya nakabata sa kanya. So parang that gave her a sense of purpose. Nung dumating ako sa buhay niya, dahil sa tulong nito Camus, na binigyan yung tatay ko, parang she made it her mission to take care of me. Nobody knew naman na mapupunta ako sa larangan nito eh. Hindi naman kami showbiz family. We're a very simple family. Dahil ako sa dapitan, lalo mo kami sa baha. Pero for some, for God's grace, nadala ako sa showbiz na yan. And it still amazes me na hindi ko alam paano niya na-navigate yung complexity na napakagulong industriya ng showbiz. Kasi hindi naman artista si Mami. Ma-PR lang siya. Pero hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng visual na dapat marunong kumanta to kasi hindi siya forever cute. Although kung nagkamali, cute pa rin ako. Pero sinasabi niya, hindi ka habang buhay ko. Kailangan matutang kumanta. Kailangan matutang sumunod. In short, kailangan may substance ako bilang artist. She made me go to these voice lessons na hate ko ng mga tao. She made me do all these things. Lagi kami nag-away na. Matigas na ang ulo ko. Mas matigas ang ulo mo. Umana lang ako sa'yo. But siguro if there's one thing about Mama, she was a very good teacher. Natigil man yung profession niya bilang teacher, itinuloy niya sa aming mga anak. Bago pa ako nag-voice lesson siya, nagturo sa akin kumanta. Hindi na naman ganun paganda ako siya. Siya nagturo sa akin yung mamoy, hindi naman siya marunong mag-swimming. Para niya katiguruan, tinang-dilatan niya ako. Sabi ka sa akin, aalis ka dyan sa swimming pool na yun, pag nagmutalan ka niya sa gabi ko. Paano dito ako?
She was very strict. Hindi siya yung kaya siya kagaya na ibang nanay na bibilugin yung ulo mo porque anak ka. Never ko siya naging mas namin igaling-galing na kailan. It's either kulang sa puso, hindi mo nilalapit yung mikropono. Andito yung mikropono mo, lagi may critique. And of course, at a very young age, di ba? Gusto mo lang marinig. Gawin mo. Hindi siya narinig. But, if she like, kung ginawa pa, sasabihin niya, okay yan lang. Nakaklaman ko. Never the word magaling. Laging nakaklaman ko. Hindi mama talaga siguro masasabi kong very complex yung relationship mo. Especially when I was growing up. As you all know, I'm part of the LGBTQ community. Surprise! And of course, I came out at the time na, you know, it's taboo, especially for the girls. You can't even talk about it. Pero yun. At first, nung inamin ko sa kanila, itong pagkakao, may mga dramang naganap sa bahay. Anong pagkukulang namin sa kamali at ganitong naging pagpapalaki ko sa those things. And of course, bilang teenager lang din ako, hindi ko naintindihan yung reaction nila. Medyo nag-rebelde ako eh. Hindi ka na ako mag-layers ng bahay nung dalawa na yung pag-ulo. Kaso umuulan, so bumalik ako sa mga bahay. Of course, comfort over pride. But there was one time na nakipaghiwalay na ako sa first girlfriend ko. So finally, nag-usap na kami about. And she said, hindi naman ako galit na meron kang girlfriend. Ayaw ko lang ay bad influences na ako. Pwede malagpak yung mga reason. Nag-aaway tayo dahil sa kanya. And from there, doon ko siya talaga sobrang na-appreciate. Kasi, doon ko alam naman na as a mom, should do everything to understand me. To understand and accept that whatever makes me happy, hindi masaya siya para sa akin. Itong gano'n, she became my fiercest protector. Kasi kahit, parang sometimes, diba, you'd see on TV, like, nag-aaway yung magulang, saka yung anak. Of course, we're not perfect, you know, we would have our issues. Pero, never niyang pinangalan natin kung ano naging problema natin sa mga. Sa akin lang. Kasi kami yung pamilya. Hindi na parang malaman maraming tao. Dahil kami rin naman mag-aayos kami. Hindi naman kayo. Maraming tinuro si mama sa akin. Pero ang lagi na sinasabi sa akin, dapat marunong ako masama sa mga tao. Hindi ko kasi ka, wala lang kaibigan. Yung lumalagpak yung grades ko sa school, sinabi na sa akin. Hindi ka nakikita sa eskwela, kaya-kaya ka tanggalin sa pag-aaral. So it only goes to show that she values character more than anything else. And siguro there's one other thing that sobrang appreciate ko. Siyempre, growing up, she was always there beside me.
akin, she will get to watch it, will get to my God. Kasi parati niya ako sa kanya. Maybe because alam niya sa mundong pinakahan ko, kailangan ko siya sa kanya. At alam niya may improvement na namin kung bakit lagi niya ako kasama. But once I turned 18, she come to work. Hindi niya pinilit yung sarili niya na dapat ang ito. Okay na, 18 ka na. Magpapulong na ako. And she lived her life. Kasi kung isa, ang hirap na para sa ating mga anak na parang pag tumataba yung mga magulang mo, kaya mo isipin ko kasi sila, why you are building their own life? Hindi niya ginawa sa amin. She made sure na may sarili siyang buhay. She had her own set of friends. She do all these advocacies. And lalo ko siya na-appreciate dahil she's a very strong woman. Her life wasn't easy. Pero despite the trauma that was passed on to her, despite the pain and the big responsibility that was passed on to her, she made sure na makalaki niya kami maaano mo in the best way she would. Wasn't perfect. Wala sila. So, for that, I'm very grateful. I'm very grateful that she was my mom. Siguro, the worst part about it is, nakakainis kasi lagi siyang present. Yeah. Siguro mas madali kung absentee mom siya. So, dali na yun. And she made sure she was there. Every birthday, Christmas. Present siya, parang libagan ako. Kasi lagi niya ako nilalagyan na nakakagata. Kasi ang rough na ng skin ko. Kakaganda. Langis. Masakit yung ulo ko. Lagi na ako pinapasahit. Hindi ko alam ako magiging. Kahit magkaiba na kami ng bahay, kaplan na kayo. Sorry to na. Anong gusto ko? Hassle-isip ka sa betis ako. So, hindi siya marunong magiging na sugar-free. So, hindi ko makain yung overload ko na talaga. Siguro I'm just glad that she heard na yung album before she passed. Buti na ang traffic sa Marikina. Ang baby, nagiging buo. And she told me she was proud of me. So it's that, you know, she won't be there to watch every day like she used to.
kahit malayo yung gate ko, sasama yan. Kahit matraffic, itigil ka siya para para lagi pa rin siyang kasama. Every day, every show, every big concert. She made focus. And hindi naman tayo. She would give her the day. At lagi na sinasabi na, and then hindi ko alam. Dapat sumay pa kayo lang po. Hindi siya magpapadala ng pagkain. That's the price of life. It's a big hole. Whatever you feel, just have to relax. There's something like that your mama taught us. She obviously is from the kahit ang pinagdaanan mo. At nangyari ko yun. So, hindi naman ko sa kanya. Kung sa ER. Sabi ko sa kanya, hindi na kailangan ko nila. Kasi marami. Thank you. Kung magpapasasal. Kahit habang buhay mo. Sabihin sa namin. Tinatawag kita. Sana pinapatawag mo. Siguro yun yung wish ko. Kabayan mo. As we navigate this new life that you get to spend. Wala. Kasi alam ko, paling-kating yung tatay ko makasama ka. Yung fourth kami dito. So, salamat po sa pagpunta rin. Ayan. Ang hirap ko yung host. Tapos, ang hirap ha. Anyway, hindi naman tubig guys. Medyo mahirap ang ginagawa ka rin. Para ako, thank you. Alright, bago po lahat, nais ko po rin magpasalamat sa inyo for
spending time with us, to all my mama's friends. Maraming salamat po sa pagmamahal na binigay ninyo sa kanya. Sobrang hindi ko po patatawaran yung saya na idinulot niyo. Sa mga kasayaw po niya, maraming salamat po sa inyo. At sa mga kaibigan from the industry, friends, and of course, relatives and family, thank you for the grace, the love, and the happiness that you've given to my mom, to our mom. Sana keep her in your prayers. At sana huwag kayong magulat kung nag-text message pa rin siya sa inyo. Sa gitna ng gabi. Para tanongin, what is your favorite color? Or what's your favorite song? Maraming salamat po sa inyo. And tonight, you know, as this is my mommy's last night, but hindi pwedeng uuwi tayo ng malungkot. Diba? Ika ka rin, dapat tayo masaya. So, after this eulogy, we'll just arrange the place a little bit because tonight, as a send-off, it's Karin's big night. So, ready your shoes, your ballroom outfit, and we'll see you at the dance floor. Thank you. Morning dancing.